Ibinebenta ngayon ng gobyerno ang ilang malalaking ari-arian ng mga itinuturing na crony o matalik na kaibigan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon sa Presidential Commission on Good Government o PCGG, maituturing itong mga ill-gotten wealth noong panahon ng pamumuno ni Marcos. May news to go, Silay Alvis. Bagamat tila napabayaan na, bakas pa rin ang marangyang itsura ng bahay na ito sa North Green Hills sa San Juan. Pagpasok pa lang, makikita na ang lawak ng unang palapag. Sa itaas, may 4 na kwarto. Ang ilang parte ng bahay, yari raw sa Nara dati. Mahigit 60 million pesos ang minimum bid price nito. Halos singlaki ang house and lot na ito sa Valle Verde sa Pasig na mahigit 700 square meters. Mahigit 45 million ang minimum bid price. May swimming pool, may malawak na driveway at den. Ang bakanting lote namang ito sa BF Homes sa Quezon City na halos 600 square meters ang laki, mahigit 8 million ang minimum bid price. Inabot ng mahigit 20 taon bago nakuha ng gobyerno itong 3 properties ni dating NBI Director Jolly Bugarin. Kasama ito sa mga itinuturing na ill-gotten wealth noong panahon ng mga Marcos. Dahil nasa prime locations ang mga ito, tiwala ang PCGG na madaling maibebenta ang mga ari-ariang ito. Ngayon pa lang, may mga interesado na raw sa properties na ito. Yes, this is what we consider a womb to tomb case. Talagang this is a complete litigation process that was undertaken by the commission since 1986. At least we can show the public that we succeeded in the the Bugarin case. Kasabay ng di umano'y mga ill-gotten wealth ng mga Marcos, sinubukan ding bawiin ng Presidential Commission on Good Government na itinatag noong 1986 ang mga ari-arian ng mga Marcos crony. Kabilang dito ang properties ng yumaong dating NBI Director Bugarin. Ayon sa PCGG, malinaw na unexplained wealth ang mga ito ni Bugarin na nagsilbing NBI Director mula 1967 hanggang 1986. They were forfeited in favor of the Republic of the Philippines. Yung income niya acquired during the period as a government official is not sufficient to purchase these properties. No? Therefore, ill-gotten wealth siya. Nitong taon lang, nabawi ng gobyerno ang $29 million o 1.3 billion pesos mula sa mga bank accounts ng mga Marcos sa Singapore. Ilan lamang daw ito sa mga Swiss bank accounts ng mga Marcos. Sa mga nabawing ari-arian naman mula sa mga Marcos, may mga naibenta na at meron pa raw ibebenta ayon sa PCGG. It's not fair because first of all, I have no conviction. Ang halagang makukuha mula sa pagbebenta ng mga ill-gotten wealth ng mga Marcos at kanilang mga di umano'y crony mapupunta sa National Treasury at ilalaan sa Comprehensive Agrarian Reform Program alinsunod sa batas. Lay Alvis, GMA News.